Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Stephen Curry ay naglalaro lamang ngayong season ng average of 29.7 minutes per game. Yan nga ang pinakamababa sa kanyang career bukod na lang noong naglaro siya ng 5 games noong 2019-2020 NBA season dahil sa broken hand at 2011-2012 NBA season nung naglaro lamang siya ng 26 games dahil sa multiple ankle injuries. Obviously, hindi cardio o stamina ang problema ni Curry. Dahil isa nga siya sa mga pinaka-well-conditioned player sa NBA, may kita nga yan sa kanyang off-ball movement at tinatakbo niya bawat game. Bagkus ito nga ay dahil sa magulo na rotation ng Warriors at Steve Kerr. Masyado ngang malalim ang lineup na ito, subalit ang lalim ng kanilang lineup ay hindi katulad ng ibang teams dahil meron silang isang star at napapalibutan na ito ng sandamakmak na mga role players. Hindi mo nga alam kung sino ang kanilang number 2 option. Minsan si Andrew Wiggins, minsan si Jonathan Kuminga, minsan si Buddy Hield o kung sino pa man. Ang mga role players nga nila ay mga galing at almost lahat nasa same level. At ito nga ang problema dito. Dahil nasa same level sila ay lahat nga ito pinipilit ni Steve Kerr na bigyan ng minuto. May kita mo nga ang mga teams na madalas ay may 10 or 9-man rotation at nagiging 8-man rotation pa nga ito tuwing playoffs. Subalit si Steve Kerr ay meron ngayong 12 to 13-man rotation at ang resulta nga nito ay ang mahabang pahinga ni Stephen Curry na nagiging dahilan ng mga lamang nila na natutunaw. Sila ngayon ay may 3 magkakasunod na talo na at napakatindi nga ng kanilang next 12 games na pinag-usapan natin sa nakaraang video natin. Walang game ang Warriors ngayon at nagpahinga si Stephen Curry sa kanilang last game. So may 5 days of rest nga ang 2-time MVP bago sumabak sa game laban sa malakas na team ng Phoenix Suns. So makikita nga natin kung natauhan na ba si Steve Kerr ngayon at mas gagamitin na niya si Stephen Curry. Ang Warriors ay may record na 12 wins and 6 losses. Currently at number 3 yan sa West. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang Charlotte Hornets naman ay tila ba nakakaramdam na ng pressure na gumawa ng mga galaw bago pa man masayang ang talento ni LaMelo Ball. Dahil tuwing healthy siya ay arguably siya ang pinakamagaling sa kanilang draft class. At kasama nga dyan sila Anthony Edwards, Tyrese Haliburton at Tyrese Maxey. Kung titingnan mo nga nilalaro ng 4 na player na ito ngayon, may kita mo na si LaMelo Ball ang pinakamagaling at least ngayong season. Subalit wala nga siyang Karl Anthony Towns, Julius Randle o Rudy Gobert. Wala siyang Miles Turner, Pascal Siakam o Rick Carlisle na coach. Wala din siyang Paul George, Joel Embiid na kakampi. Sa ngayon ay kumbinsidong madami na isang star si LaMelo Ball na namubulok sa Charlotte Hornets at kailangan niya lang malipat sa isang big market na team na umaaksyon ng franchise upang mas lumaganap pa ang kanyang pangalan na magre-resulta sa mas madaming commercials, TV deals at mga endorsements. Si LaMelo Ball ay nagtatala sa last 4 games ng 40.2 points, 7.5 rebounds, and 8.2 assists per game. Isa lang nga ang naipanalo nila sa 4 games na yan at may overall record sila na 6 wins and 13 losses despite the MVP numbers si LaMelo Ball. Kailangan na nga umaksyon ng Hornets at ipakita na interesado silang manalo bago pa man siya mag-request ng trade at tumalis sa team na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?